Magandang araw po sa inyong lahat mga kaubayan at salamat po dito po sa ating 189,078 subscribers. Yan, maraming salamat po sa inyong suporta. At eto mga kaubayan, ating pong pag-uusapan, wala sa tama. Nako, OMG, Senator Aimee, pinagdasal si PBBM. Yan mga kaubayan, patungkol po riyan ang ating alamin. At bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sana ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Sen mga kaubayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto mga karibin natin, pasadahan po muna natin ang mga nagde-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Unahin na nga po natin itong si Senator Aimee Marcos, no? Ito po ang sabi ni Senator Aimee Marcos mga kaubayan. Pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas. Nako, nawawala pala sa tamang landas ang kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos Jr. Dahil hindi na tama itong mga pangyayari, sabi niya, no? Itong politika na mapang-api, pahiganti, hindi na siya ayos. Tutukan natin ang problema ng mamamayan. Balikan natin ang ating tungkulin. O yan mga karibin natin, parang nire-remind po, no, ni Senator Aimee Marcos si President Bongbong Marcos na kung ano ang kanyang tungkulin. Kasi ayon nga po sa kanya, no, ay nawawala, no, sa tamang landas itong si President Bongbong Marcos Jr. O yan mga kaubayan, anong masasabi nyo dyan? Mapang-api daw at pahiganti. Sino bang pinaghihigantihan? Taong bayan kasi yung nangyari sa kanyang ama? Well, taong bayan din naman po ang nagbalik sa kanya. Sa pagiging or pagbalik sa kanila sa Malacanang, di ba? So anong pinaghihigantihan ni President Bongbong Marcos Jr.? Mapang-api, yun tuloy. Nakikitang-kita natin talagang mapang-api ngayon ng gobyerno. Especially if you're not supporting the administration. Ipagdasal na rin po natin mga kababayan. Tulad po ni Senator Aimee Marcos, ipagdasal na rin po natin si President Bongbong Marcos Jr. na mabalik sa tamang landas para magkaroon naman po ng kaayusan ang ating bansa. Alright? Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, sunod po natin pag-uusapan. Ito po mga kababayan, post po ni General Fillmore Bondilis Escobal. Ito po ang sabi niya kasi parang nawawala po yung chain of command. Masabi niya, ito, basahin ko po sa inyo tapos bigyan natin ng reaction. May chain of command pa ba ang PNP? Ito ang lumalabas na bagong chain of command sa hearing. SOJ gives clearance to SILG. Magkapatid po yan. SILG relays to Chief PNP. Chief PNP relays to the CIDG. Yan po yung sinasabi niyang chain of command. Dati kasi, sabi po ni General Fillmore, dati kasi, President is the Commander and Chief. Then, Chief PNP. Then, subordinate commanders down to the Chief of Police. Wala naman dati sa chain of command ang secretaries ng DOJ at DILG, mga kabayan. Tama naman, di ba? Di malinaw sino nagbigay ng order. So kung baga mga karibyo natin, ang gustong palabasin dito ni General Fillmore, mga kabayan, nawawala po, no, si
President Bongbong Marcos Jr. sa chain of command. No? Parang hindi niya na alam kung ano ang nangyayari dito sa baba. Kasi hindi na siya sinama eh. Di ba? Paano ba ito? Nagdidesisyon na lang po yung kanyang mga secretaries without even knowing or pagpapaalam sa kanya. Di ba? Hindi na pinapaalam sa ating presidente ang kanilang mga gagawin. Ganun po ba yun? Ganun po kasi ang pagkakaintindi ko mga kabayan dito sa sinasabi ni General Fillmore na dati kasi presidente ang commander-in-chief, di ba? Pero ngayon, hindi na. Ha? Mula na lang po sa DOJ at DILG down to SILG, then Chief PNP, mga kabayan, at down na, papunta na sa baba, mga kabayan. So malinaw po mga karibyo natin that the president is not part of the chain of command. Pwede ba yun? Yung commander-in-chief natin hindi po part ng chain of command. Siya nga po dapat ang number 1, di ba? Siya ang pinakamataas, siya ang mag-uutos dyan mga kabayan. Pero bakit hindi siya sinama sa chain of command nung nagkaroon ng hearing dyan sa Senado? Ha? O inaako lang ng SOJ, SILG, Chief PNP at CIDG. Di ba? Anyway, yun lang, no, yung gusto ko lang i-point out dito mga kabayan, kung kasama pa ba or nasa top pa ba ng chain of command ang ating Pangulo. Baka kasi mamaya gumagalaw na yung kanyang mga secretaries, no? O tapos hindi niya pa alam, mahirap po 'yun, no? Sa kanya palagi ang sisi ng taong bayan. Let's say, no? For the argument mga karibyo natin na wala siyang kinalaman, sabihin na natin. Pero alam naman natin na imposible, di ba? Pagdating ng panahon, like ganito, masisisi at masisisi pa rin siya, mga karibyo natin, ng ating mga kababayan sapagkat siya po ang nasa top ng chain of command ng PNP, mga kababayan. So ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang. Or baka ito na po ang nagpapatunay that wala sa tamang landas. Yung sinasabi kanina ni Senator Amy Marcos, wala sa tamang landas ang ating President Bongbong Marcos Jr., no? Maybe this is one of the reasons, mga karibyo natin. Okay? Alright, eto pa. Pasadahan din po natin itong balitang ito. Eto naman mga kababayan. Talaga itong si Castro, no, pagdating po sa mga Duterte, talagang he is very very intelligent, no? At eto, basahin po natin to. Sabi po ni Senator Amy Marcos, hindi na tama ang landas ng administrasyon. Sabi naman po sinagot naman po ni PCO Yusek Claire Castro, ano bang landas ang gusto niyang tahakin? AJK, Pogo, pagmumura, China. Kita mo na. Ni-recite po lahat ni PCO Yusek Claire Castro yung mga allegations, no? Kay former President Duterte, mga kaubayan. So, memorize, no? Galing. Pero hindi ba nakikita ni Yusek Claire Castro, no? Yung pangungutang ng ating bansa, yung PhilHealth na may kaso pa, di ba? Ngayon, may bago na naman po yung sa overseas voting, di ba? Nagkakadayaan di umano, ha? Marami pang mga issue yan. Hindi ba yan maitim? Hindi ba yan nasa tamang landas ba tayo? Yung pangungutang ng ating gobyerno ay labis-labis na po. Nasa tamang landas ba tayo dyan, mga kaubayan? Walang project, laki ang utang. Pakisagot nga po, Atty. Claire Castro, kung nasa tamang landas pa yan.
At malamang sa malamang marami pa po. Like for example, yung gold reserve, di ba? Nasa tamang landas pa ba tayo? Kasi kung nasa tamang landas tayo, instead na mag-ipon tayo ng gold, no? Eh bakit ibinebenta tuloy? Pagkatapos magbenta, uutang na naman, no? Pagkatapos ma-release ang 2025 national budget, 81% na yata ang nare-release mga kababayan, uutang na naman. Pakisagot nga po, Attorney Claire Castro, kung yan po ay nasa tamang landas, no? Yung pangsisikil, no? Sa mga kalaban sa politika, no? Which is nakikita po natin na hindi patas ang labanan, mga kababayan. Aba, pag ikaw ay kumakampi dito, whether you like it or not, ipapatry ka talaga, di ba mga kababayan? Well anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga karibin natin? Eto, pasadahan din po natin mga karibin natin itong si Senator Robin Padilla. Kasi parang hindi ko gusto ang ang kanyang reasoning dito. Because he is part of the PDP Laban. He is a member of the political party na PDP Laban, mga kababayan. Ito po, basahin ko po muna sa inyo. Sabi niya po, wala pong kinalaman ang PDP Laban sa aking personal na pag-endorso sa aking pinunong higit sa mapayapang revolusyon, Senator Gringo 31 at sa aking manang Senator Aimee 39. Ito po ay pansariling desisyon ko. Ito po ay walang kinalaman sa Duterte na isinusulong ng aming partido politikal. You know what mga kabayan, kasi hindi ba nakakahiya, no, Senator Robin Padilla, mayroon kang sariling partido wherein you have the obligation, no? Kung may obligasyon man, no? O, kasi ganoon sa partido may mga obligasyon yan no? You have the obligation to endorse your very own party, di ba? Hindi ba nakakahiya sa iyong mga senatorial candidates ng partido ninyo kung ang kalaban nila sa politika pa ang i-endorso ninyo? Di ba? Yan lang, opinion ko lang yan mga, kasi ang pangit pong tingnan, no? Anyway, personal naman na opinion na decision daw nila. It's not the PDP Laban. Pero kung titingnan mo, pero parang nakakahiya kasi meron kang sariling partido tapos yung i-endorso mo yung kalaban ng partido mo, di ba? Well, anyway, siguro ko meron po silang kanya-kanyang dahilan, no? Ano man po ang kanilang dahilan, sana po ito ay makakabuti, no, sa ating bayan, mga karibin natin, alright? Okay, ito pa mga kabayan. Nako, ito, masasyak kayo dito mga karibin natin, ha? Ito po ang balita kahapon po ito, mga karibin natin. President Ferdinand Marcos Jr. Has signed into law the proposed measure seeking to extend the franchise of power distributor Manila Electric Corporation or Meralco for another 25 years. Ba? Ang bilis-bilis mga kababayan, no? Batas agad. Extended na po ang franchise ng Meralco for 25 years mga karibin natin. Di ba pag ang tawag dito, yung para sa sa ABS-CBN, di ba? Tinatanong muna sila kung okay ba ang kanilang pamamahala. Kumusta? Di ba? Kinukumusta yan Sa palagay niyo po ba mga kababayan, napag-usapan po ba ni President BBM kung paano pa bababain ang presyo ng kuryente? Bago nila binigyan ng extension yung franchise ng Meralco. Di ba dapat ganun na tanungin muna kung
Kumusta yung yung kita nyo? Malaki ba ang kita ninyo? Kasi naghihirap na po ang taong bayan dahil sa mahal na kuryente, mga kababayan. Hindi ba dapat ganun? Or baka, ito, this is a pure opinion, ha? At maybe nangyayari talaga ito sa totoong buhay. Hindi kaya nagka-under the table at ang bilis-bilis naman, no? Ang bilis-bilis naman pong aprubahan nito. Well, anyway, it's just an opinion, mga karibin natin. Ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang, mga karibin natin. At ito, pasadahan po natin itong balitang ito. Video pala. Ito. Panoorin po natin at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Good news. Ito na tatapos sa lahat. Good news po ang pag-usapan natin ngayon para sa mga nagmamahal sa mga Dutertes, lalo na kay PRRD at BP Sara. Bad news na bad news ito para sa kabilang bakod. Ito, my latest survey result, WR numero. Isa ito sa mga credible na survey group na inaabangan ko. This is a non-commissioned survey. Bantayan natin. Kung commission survey, kagaya ng iba dyan, nako, apektado yan. Pwedeng ma-influensya na nagbayad kasi binayaran. Itong WR numero, itong Publicos Asia, karamihang survey nila is non-commissioned. Public service lang. So ito, sa post ng ABS-CBN News 1 hour ago, salamat naman at mabilis ang ABS-CBN nag-post kaagad. Ibig sabihin, naniniwala ang ABS-CBN sa survey na ito, kaya ipinost niya. Okay. Look, sabi ng ABS, Vice President Sara Duterte's performance assessment rating for April 2025 rose to 50%. Okay? While President Ferdinand Marcos Jr. Slightly declines to 29% Nako po. according to WR numero latest survey. So yan, mga kababayan, iyak na naman po yung mga kalaban. Sabi nga ni General Macanas, yung mga nasa kabilang bakod dito po sa resulta ng survey ng WR numero, mga karibin natin, na kung saan nako, pataas po ng pataas ang ratings ng ating Vice President Sara Duterte, samantalang pababa naman po ng pababa ang ratings ng mga nasa administrasyon. Ayan, mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon? Opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa ang bayan ko sa magnanakaw na tao.